Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang binubuong kaso laban sa kanya ng ombudsman matapos na bumaligtad si Orly Gutesa at iba pang tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon dito sa PRTV studio ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina, at magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay, Attorney, so ano na ang magiging legal weight ng recantation ni Orly Gutesa, yung pagbawi nung kanyang sinabi sa hinaharap na reklamo ngayon ni former Speaker and Congressman Romualdez sa Ombudsman? Si Orly Gutesa po, sa kanya mismong affidavit of recantation, siya mismo nagsabi kung ano ang halaga ng kanyang testimonya. Ang pagkasabi sa kanya daw, nung siya'y kinausap upang magsalita tungkol sa kanyang original affidavit, ay siya daw po ay yung missing link or yung nawawalang ugnayan between Zaldico and Speaker Martin Romualdez. At yun nga kanyang sinabi noon sa Senado nung binasa niya yung kanyang original na affidavit. At yun po ay mahalaga dahil siya ang naging sentro, siya lamang ang naging connection sa sinasabing transaksyon sa flood control between former Congressman Zaldico and Martin Romualdez. At ngayong wala na po yan dahil nga narikant na yan, binaliwala na, wala na pong nag-uugnay dito sa transaksyon na ito na sinasabi nilang pinasukan ni Congressman Romualdez. Siyempre po bilang mga abogado ni Congressman Romualdez, lalong napadali ang inyong gagawin, di ba? Parang kumbaga dahil po sa nangyaring ito ay mas madali nang ma-defend ang inyong ang complainant, di ba? Or ang sinasakdal. So anyway, ang question ko po next, so kung ang isang witness katulad ni Gutesa ay nag-recant or nagbawi, ibig bang sabihin yung una niyang sinabi ay mali na? Yun na po ang problema dyan. Kasi kung binabawi niya na yung kanyang unang salita, hindi na natin alam kung saan ang paniniwalaan, di ba? Kung ikaw ang nag-evaluate ng ebidensya, kung ikaw ay nasa tanggapan ng ombudsman, saan doon yung paniniwalaan mo? Yung unang niyang pahayag o ang kanyang pangalawang pahayag? Kami pa, nung simula pa lang, sinasabi namin na kahit yung unang pahayag niya, kahit na hindi niya binawi, napakahina na po ng kanyang sinasabing salaysay, maraming inconsistencies, hindi nagtutugma, nagsabi siya ng mga bahay na at that time, ang bahay na yon ay ginagawa, complete renovation, walang tao except construction workers, at incredible po na mag-deliver ka doon ng ₱100,000 mali-malit at iwan lang doon sa madilim na lugar na iyon. So marami pong mga sinasabi siyang mali na sa palagay namin at ini-insist namin na hindi totoo. At dahil ngayon binawi niya na at maraming detalye yung pagbawi niya, kung saan siya kinausap, anong oras siya kinausap. At kesyo, inano pa siya, inofera ng pera, yung mga ganun po, pati education daw ng kanyang mga anak. Correct po. So yung mga detalye pong iyan ay nagbibigay ng mas dagdag na bigat o kredibilidad sa kanyang bagong salaysay, na hindi kayang imbentuhin. Kasi yan po ay verifiable, Pwedeng i-check doon sa sinasabi nilang Japanese restaurant na malapit sa Senado kung nagkaroon nga ng ganong meeting noon. Itong meeting ay ito yung kasama raw si former Congressman Mike Defensor and kasama rin si Senator Marcoleta. Tama po? Ito ba yung meeting na yon? Yes, at allegedly the son-in-law of former Congressman Defensor. Also, and then doon siya sinabihan na parang ginawa, parang sila ang gumawa ng script, quote-unquote, script daw niya at doon rin daw siya inofera ng pera. Pero parang these are all words. I mean, he can say anything. Yes po, but as I said nga po, verifiable po yan. For example, sinabi na noon na hindi siya properly notarized yung dokumentong kanya pinirmahan. Nagsabi na ang notaryo publiko mismo na there was no such notarization. Hindi niya na-meet ito si Gutesa. The Manila Regional Trial Court has declared the document falsified. At ngayon, dahil sa kanyang bagong testimonya, nakita na natin kung bakit ganun ang nangyari. Na minadali pala yon yung statement na yon at iniwan na lang sa kanya ng basta-basta. That day,
the day before he was supposed to testify before the Senate. Kaya kung maaalala po natin nung nag-testify itong si Gutesa, may binabasa nga siya at minsan pag nag-adlib siya, parang kinokorek raw siya ni Senator Marcoleta. So parang, kumbaga may nagko-coach sa kanya. So parang sa umpisa pa lang, medyo marami nang question sa kanyang kredibilidad. Di po ba? Oo, halata naman eh. Binasa lang niya yung statement at kung medyo uma-adlib siya, sinasabihan siyang huwag mag-adlib. No? Kung yan ay bukal sa kanyang kaalaman, ibig sabihin talagang nangyari na totoo, na siya ay nag-participate, hindi po kailangan ng coach doon eh. Madaling isalaysay yung talagang totoong nangyari. Pero may hirap po ikwento uli yung imbento lamang at the day before nyo lang parang nahabi yung kwento na ipipresenta mo sa isang napakalaking venue like the Senate of the Philippines. Opo. So, ito pong mga next moves po ninyo, nag-file kayong ng mga supplemental affidavit at may counter affidavit. Tingin niyo po sapat na ito para tuluyang ma-dismiss o ma-junk ang complaints kahit sinasabi ng ombudsman na magpapatuloy pa rin ito? Kami po ay tiwala na sa isang patas, pantay-pantay na pagtrato ng mga kaso ay madali pong i-dismiss itong kasong ito kasi this is a non-case. Wala talagang basihan itong kaso ito. Walang ebidensya. Hinimay namin ang mga submissions na inilatag laban kay former Speaker Romualdez. Talagang walang nag-uugnay po sa kanya sa isang proyekto, isang kontrata. Hindi nga alam kung sinong engineer. Wala talagang isang district engineer or isang engineer galing sa central na kapulungan ng DPWH na nagdidiin sa kanya tungkol sa isang particular na transaction. Pero yun ang nakakagulat lang na after several months, ngayon may lalabas naman daw na mga bagong testigo na 28 na hindi namin alam kung sino, hindi namin nabasa ang kanilang testimony. Kaya kami ay naghihintay na mabigyan ng kopya nitong so-called new witnesses as announced by the Office of the Ombudsman itself. Oo, parang biglang may 28 new witnesses. Iba to doon sa 18 Maleta Boys, yung marami nga sa kanila nag-recant na. Ilan na ba natira po doon? Well, ang 18 nag-execute originally ng joint affidavit, yun yung binasa nila sa Club Filipino. But of the 18, 8 ang nag-submit ng individual affidavits, no? So, ibig sabihin, 8 ang natira, pero sa 8, parang 4 na yata ang nawala doon, no? So, yan ang So, may 4 na lang. Yes, opo. So, ngayon, parang... Tapos iba pa tong 28. Kaya nga eh. So, Bigla pong parang, dati wala namang ganon. Ngayon na nga, parang dahil may prinisinta kami na 25 new witnesses from the same group, from the same pool of people na former employees or security aides ni Congressman Zaldico, ay eto na naman, no? Dinadagdagan yung ebidensya. Normally, dapat nakalatag na yon nung simulat sa pool para naman na matugunan namin ng karampatang response at pag-aaral ang kanilang mga testimonya. What is your reaction to that? Na biglang may bago raw na 28. Kumbaga minamaliit yung recantation or pagbawi ni Gutesa. At sinabi pa ngang normal lang daw na minsan may nagre-recant sa mga ganitong high-profile cases. Ayun po, hindi po namin, this is supposed to be an investigation. No? Meaning to say, dapat bukas ang kaisipan ng tanggapang nag-uusisan nito, bukas sa possibility na talaga wala namang kaso. Pero bakit parang ginagawang numbers game, no? Dinadagdagan ng 10 oras, no? Nasa dulo na tayo ng investigasyon at ngayon pa lang ilalabas ito. So parang ang pakiramdam tuloy namin ay merong napaka-espesyal na atensyon kay Congressman Romualdez na parang ang dating ay parang pinanggigilan siya tungkol sa mga kasong ito. So ano na po ang susunod na legal move ng Romualdez camp? Ngayong sinabi ninyo sabi niyo nga po ngayon na feeling niyo ay tinutuligsa kayo dito sa investigasyon. Well, wala kaming choice po. Kung hindi hintayin itong nakaambang sinasabing additional testimonies, I don't know if it's true, pero siyempre it was announced, no? So hinihintay po natin yan. At in the interest of fairness, kailangan pong bigyan kami din ng pagkakataon na sagutin or i-address itong mga allegations na ito as stated in the press release of the Office of the Ombudsman. Alright, naku, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Ade Fajardo, magandang gabi po. Magandang gabi po at salamat sa pagkakataon.